Si General Karamat ay naging BFF niya si Mayor Dong Kalugay na dating police colonel na naging mayor na ngayon ng Suwal, Pangasinan. At nung siya ay naging mayor ng Suwal, Pangasinan, na ibalita ko na siya ay boyfriend ni Alice Go. Ito ang Wow Trending matapos nagisahin ng 2 beses sa House of Representatives ang direktor ng CIDG na si General Romeo Karamat. Lumabas ang totoong pagkatao nito nang malaman na ang mayor ng Suwal, Pangasinan pala na si Mayor Dong Kalugay na napabalita na itong si Mayor Dong Kalugay ang boyfriend ni Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac dahil noong unang paglusob ng mga tagapaok sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, kailangan nila ng tulong ng mga pulis dahil kung ang mga tagapaok lang hindi nila ito kakayanin dahil sa sobrang laki ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Dito kasama ng mga tagapaok ang mga pulis ng CIDG na siya namang sumusunod lang sa utos ng kanilang head, CIDG Director na si General Romeo Karamat. Nang lusubi na ng mga tagapaok ang lugar, imbis na expected nila na nasa 1,000 plus na mga tao ang kanilang mahuli kasama na ang mga Pinoy, nagulat na lang ang mga tagapaok na nasa 100 to 300 na lang ang kanilang naabutan. Dito sa pag-imbestiga ni Congressman Romeo Acop na dati ding pulis, napag-alaman niya na ito palang si Director ng CIDG na si General Romeo Karamat ay malapit na kaibigan pala ng Mayor ng Suwal, Pangasinan na si Mayor Dong Kalugay. Pero wow trending, ano ngayon kung best friend ni General Karamat si Dong Kalugay na mayor ng Suwal, Pangasinan ang ni-raid na Pogo naman ay nasa Bamban, Tarlac? Matandaan na noong 1 buwan isiniwalat ng Senado na ang mayor ng Suwal, Pangasinan ay boyfriend ni Mayor Alice Guo. Sa revelasyon nga ni Toto Kausing na umutang pa daw itong si Mayor Dong Kalugay ng 1 billion pesos para ibigay kay Alice Guo bilang puhunan sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Dagdag pa ni Toto Kausing na meron ding nagtip sa kanya na sa mga panahon na iyon na ni-raid ang Pogo sa Bamban, Tarlac na nakita daw niya na nag-alisan ang mga boss na in-check ng Pogo gamit ang kanilang mga sasakyan. Pero ang tanong, sino kaya ang nagtip sa mga Chinese para makatakas? Dahil ang PAOK lang naman ang nakakaalam at mataas na opisyal ng mga pulis, CIDG. Hindi kaya na si CIDG Director General Romeo Karamat ang napabalitang BFF ng boyfriend ni Mayor Alice Guo na si Mayor Dong Kalugay? Kaya ito ang komento ng mga netizen, lumabas ang katotohanan na magkakasabwat mula sa taas hanggang pababa. Kaya pag matitino ang magtatrabaho ay tinatanggal kaagad at ipinapalit ang mga kasapat na mga sindikato. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming pulis kasangkot sa droga kasi ang boss pala nila ang protektor. Ang daming kababalaghan ang nangyayari ngayon sa hanay ng kapulisan. Grabe ang katiwalian, garapala na talaga, grabe talaga, sobrang sama ng gobyerno ngayon, grabe. Si General Karamat pala ay masyadong close sa boyfriend ni Alice Go o Go Huaping na si Dong Kalugay, mayor ng Suwal, Pangasinan. Kaya lahat ng mga raid na ginawa, 2 raid yan, February 1, 2023 at yung June 4, 2024 ay timbrado at hindi nahuli ang dapat mahuli. Yan po ang kinalabasan na ito ngayon sa pagsusuri sa Kongreso. Dagdag pa niyan yung aking iba pang mga research. Kaya ito pag-usapan natin sa ngayon. At magandang gabi po si kay Dr. Glo Luciano Gahotos dyan sa Uliscol. Chairman siya ng Bunyog Northern Samar Chapter. Kaya marami siya, nag-aabang siya lagi sa atin. Maraming salamat. So maraming salamat din kay Attorney Bumbit Abad. Sana makapanood ka ngayon. Ang reklamo niya lamang dito ay bakit hindi na nag-a-appear sa kanyang notification bell yung aking mga ilalabas. So ngayon,
Paki-check nyo ang inyong notification bell, baka nawawala. Kasi iyan pong problema ko. Laging pabago-bago ang aking mga subscribers. Yung mga nauna, maraming nagreklamo. Akala nila hindi na ako nagla-live. Okay. So, kay Emily Susan, numero 1 lagi ito. Si Super Mamshi, na aming kasamahan sa Truth Vloggers, ay baka gising na. So, bago ako mag-umpisa, magbati muna ako, no? Si Tudorico Pupanis. Si Tudorico Pupanis, alam mo, nung ako'y abogado pa, nung may mga kaso ako sa court martial doon sa Philippine Army, may si Major Pupanis, abogado rin. So, nakakaibigan, kasama ko yan sa isang kaso na ang dinidepensa namin ay Major. So, maganda nga si Sir Tony Figueroa dyan sa sa kalungsuran dyan sa Timog Pilipinas ay nandito rin. Matagal ko ng kaibigan to. Ilang taon na ba tayo nagkakilala? 2006. Tapos ano na ngayon? 2024. Ba, almost 18 years na pala tayo. Sir Tony Figueroa, isang manunulat ito. Historian ng Davao. Tapos si Kusinirong Pastor. Ba, magandang gabi po. Si Alakdan 46 Channel, si Federico Floro, Edwin Biso, si Federico Floro naman, good eve, attorney Kausing, my idol, the best. Salamat po. Super Ma'am C, yung kasamahan ko sa vlogging, ay magandang gabi. At sabi niya, good evening pa daw. Okay, so si Yorme, like, Emperatrice Gadiel, Nichols, tapos iba pa, kasi magbati muna ako bago ko mag-umpisa, no? Legacy Antonio. Tapos si Kabayan Channel, Jelly Robles, good evening engineer, Gianna Colonia, Henry Janero. So, ibig sabihin ito na ngayon, bago ko umpisa siyempre, si Pastora Rayla, shalom, Merlin de Rosario, good evening, si Renato Requillo. So, sa mga taga-Konja, mga Pangasinan, idong gabi ito ngayon, si Mayor ng Suwal, Pangasinan, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, Masanto si Labi, hindi kayo sabi. Amen, okay. Tapos, mga kapsat ko, na Imbag Rebim, sa mga Region 2, Region 1, lalo kay Imor Nibal, dyan sa La Union, o sa Bagyo, mga kabunyog natin sa Bagyo, mga idol sa akin. Tapos, Tese Isli, gandang gabi po. Lagi ka mag-ingat. Salamat po, mag-ingat tayo. Vladimir, mabuhay ka po, Sir Tuto, ingat-ingat. So, mag-umpisa na tayo, no? Ako una, sa mga baguhan sa aking channel, magandang gabi, Rosel Zita, Nichols. Ako po ay si Dr. Engineer Toto Kausing. So, itong pag-usapan natin sa ngayon ay patuloy na ating advokasya na ipapahabahagi sa inyo kung ano ba talaga ang totoo sa likod ng mga balitang ito, sa likod ng mga investigasyon. Kaya dito nyo makikita kung ano ba talaga. Si Sam Galliano, magsasimula na tayo. Si Digong at si Karamat, magkasama sila sa ICC. Rafael Delica Cardaño, magandang gabi po. Okay, ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi si General Romeo Karamat Jr. Itong si General Romeo Karamat Jr. ay isang general na sa CIDG na malalim ang alam ko nito tungkol sa kanya. So, may relasyon ito sa kanyang tauhan. Parang inaapi niya tauhan niya rito. Alam mo sino? Yun. Bagitin ko na si Hansel Marantan, na colonel, na siyang tinalaga ng aking kababayan na si General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Davao City Police Station. Na kung saan at dugtong niyan yung 19 na station commander ng Davao City ay tinanggal ni General Torre at pinalitan. At dahil dyan, minura siya ni Basti Duterte, sisipain na kami po ay kababayan ko po yung pride ng Coronadal at isang Ilonggo, yan si General Nicolas Torre. So kami po na mga Ilonggo magsalita ay malumanay lamang kami pero alam niya sa lubang pulo. But anyway, ang pag-usapan natin si General Karamat. Sino ba ito si General Karamat? Okay. Lately,
sumikat naman lalo ito si General Karamat Manuel Toribio, si Binbin, no? Si Joselito Partusa, saka si Oscar Villaruman. Kung maalala si Hermie Opeña, Helen Lee, sumikat ito si General Karamat nang inilabas ang balita na kung saan sumulat ang International Criminal Court sa Philippine Embassy doon sa Netherlands. At hiningi ng ICC o International Criminal Court na dagdag patungkol sa kaso ni Digong Duterte ay humihingi sila ng assistance na makausap nila yung 5 general ng Philippine National Police na si Senator or General Bato de la Rosa, si General Oscar Albayalde, si General Romeo Karamat Jr., si General Edelberto Leonor, si General Eleazar Mata. So, si Karamat ay mataas na sa pwesto panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, kung nadawit siya rito sa war on drugs ni Duterte, ibig sabihin, isang klaseng tao na general ito si Karamat na willing siyang ibenta ang kanyang kaluluwa alang-alang lamang sa pagkapuno ng kanyang bulsa. So, yan po ang nakikita ko sa kanya pagkatao. Kasi bakit? Nung wala na si Duterte, iba na naman. Kumampi na naman dito kay Bongbong Marcos para lamang hindi siya matanggal sa pwesto. At iisa ang dahilan sa panahon nito, panahon kay Duterte at panahon ngayon kung bakit ganun ang kanyang diskarte. Si General Karamat ay naging BFF niya si Mayor Dong Kalugay na dating police colonel. Na naging mayor na ngayon ng Suwal, Pangasinan. At nung siya ay naging mayor ng Suwal, Pangasinan, na ibalita ko na siya ay boyfriend ni Alice Go. O Go Huaping. Ang Go Huaping na si Alice Go, kaibigan ni Harry Roque na mahilig sa guwaping. O, kitang gwapo ng boylet ni Harry Roque na si A.R. de la Serna. O, taga Bohol, Tagbilaran. Akalain ba naman, scholar pa pala niya, pinag-aaral pa niya mga flying school sa Clark. Kerling, grabe. Alam mo kung mag-aaral ka ng pagkapiloto dyan, bayad mo 50,000 an hour para mag-practice ka lang ng maniho ng eroplano sa taas ng hangin. So anyway, si General Karamat ay kaibigan niya rin si Ronald Lee, General Ronald Lee, na na-assign ito sa Pangasinan. Ibig sabihin, dyan ang koneksyon nila. Pangasinan ang koneksyon. So, ay tawag dyan. Nakakaasar pa nga mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan nagsimula. So, anyway, yan ang katotohanan ng buhay. Na walang tribo na hindi gahaman. Sa lahat ng tribo, maraming gahaman. O, Kabunyog John Kabinbin niya sa Batangas. Magandang gabi. Si Janela, Bookkeeper TV. Okay, so ngayon si Melba Bacudyo. Okay, hindi kasi Jake Bacudyo ha, wag mo kong tawaging sir. sa Palawan. Anyway, ang pagkatao ni General Karamat ay alam ko, hindi niya lang alam ata, no? May narinig akong kwento na ang kanyang tauhan sa CIDG na si Hansel Marantan ay nagrereklamo ito laban sa kanya. Pinagkikwento siya. Ay, hindi ko na sabihin kung anong pinagkwento ko, anong mga transactionist na sa likod. So, kilala niyo ba si Hansel Marantan? Yan yung, di ba, inappoint siya ni General Torres sa Davao City. Siya po yung tinukoy na mastermind sa Atimunan Massacre na kung saan namatay mga 3 kernel ng pulis dyan, isa RB. Tapos, namatay dyan si Vic Seaman na kilala sa STL dyan sa Southern Tagalog. So, tapos nanggaling sila sa Bicol, nakadalawang Montero sila, nakasakay at nawala yung pula na bag na may lamang gold galing sa Paracale. So anyway, ito pa lang natandaan ninyo, tinanong ni General Romeo Acop na isang congressman na ngayon, si General Gilbert Cruz na isang USEC na ngayon na siyang hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.
kung bago sila mag-raid noon sa Bamban Tarlac, ay nagsagawa ba sila ng meeting sa NOLCOM o Northern Luzon Command? Oo. At ang ginamit niya ng mga pulis para sa kanyang trabaho ay ang mga CIDG doon galing sa North na naka-assign. So nung na-raid na nila noong 1 February 2023, itong Bamban Tarlac, aba, ang ini-expect ni General Gilbert Cruz na mahuhuli ay 1,500. Akalain mo ba 300 lang ang nahuli? Ibig sabihin, nakatimbre. Sino kaya nagtimbre? Oh. Ibig sabihin, hiramin ko yung salita ni General Romeo Acop na congressman na sa ngayon. Ibig sabihin, ang nagtimbre niyan, yung nakakalam. So, ang tanong ngayon, tanong ni Toto Kausig, sino ang nakakalam na magkakaroon ng raid noong February 1, 2023 sa Bamban Tarlac? Walang iba. Si IDG ng mga tao. Dahil ang mga tao sa IDG at inamin naman ni General Karamat na siyang hepe ng CIDG noong panahon na yon, imposible na hindi isa sa kanila magsasabi kay General Karamat. Of course, inamin naman ni General Karamat na alam niya ang raid. In fact, sinabi niya kay Romeo Acop na siya nga ang nagbigay ng authority para ipa-raid, para itutuloy na ni Colonel Alejandro ang raid doon sa Bamban Tarlac Pugo noong February 1. Ang problema, lumalabas sa investigasyon naman na sarili ni General Romeo Acop na BFF ni General Karamat. Ito si dating police colonel na si Dong Kalugay na mayor na noon ng Suwal, Pangasinan. So, sino kaya ang dahilan kung bakit nakawala yung mga maraming mga tao doon sa Bamban Tarlac at 300 lang nahuli? Sino? Eh, wala nang iba kundi si General Karamat. Oh. Kasi kapabol sa ibenta niya kanyang kaluluwa eh. Sa panahon ni Duterte, kasama sa war on drugs eh. So binibenta niya kaluluwa niya. Sa totoo lang, walang loyalty ang taong ito. Hindi siya loyal kay Duterte. Gusto lang niya makakakita, makakakuha at magiging general. Kaya panahon naman ni ngayon, ito naman kay Pogo, akala niya siguro, sa totoo lang iniisip nila, hindi nila akalain na ganito mabibisto ang Pogo. Ito naman si Dong Kalugay, binalita ko nung nakaraan pa, siguro mga isang buwan na nakaraan, na dahil sa napakayaman ng bayan ng Suwal, Pangasinan, the second richest town in the Philippines, at ang dahilan ng pagiging mayaman nito ay 2 coal power plant ang nandyan sa loob ng Suwal, Pangasinan. At dahil malaki ang income nito, ang kita nito kada taon, so kaya nito mag-loan, billion-billion. So outright, nag-loan siya ng billion at kinapital pa sa Pogo. Yan ang binalita ko. Yan ang ayon naman sa aking source. So anyway, yan po ang background ni Dong Kalugay. Maliban sa boyfriend siya ni Alice Go, ay may kapital siyang sarili para sa Pogo. Okay? Pero hindi siya nagpupugo doon sa Suwal, Pangasinan. Pero by the way, ang background naman ni Dong Kalugay ay isa siya sa nahuli noon sa mga smuggled cigarettes. Nabasa ko na po sa balita. So kung paano siya nakalusot dyan o kung may kaso pa siya, hindi ko na alam kung ano nangyari. But anyway, what is important here is, inamin ni General Karamat na BFF niya si Dong Kalugay na BF naman ni Alice Go. So iyan po ang dahilan kung bakit nakatimbre ang raid nila ni General Gilbert Cruz doon sa Bamban Tarlac noong February 1, 2023. Ngayon, tinanong siya ni General Acop sa hearing, bakit natanggal si Alejandro kinabukasan pagkatapos ng raid? Ang sagot niya, kasi schedule na yun dati pa na magre-revamp. Oy,
Uy, kahit sabihin pa natin totoo na revamp schedule na General Karamat, ang kinikwentuhan mo, akala mo mga grade 1 eh. Mga Pilipino ay matalino. Ang inisip mo lang kasi, premier ka, kaya ikaw lang matalino, kaya kaya mong hindi premier na papaniwalain sa salita mo. Premier nga si General Acop, hindi naniwala sa iyo eh. Paano kami maniniwala sa iyo na sabihin mo schedule na pagtanggal ang revamp? Kasi marami daw kasama mo. General, even if it is true that it was scheduled revamp, the fact that there is that circumstance that happened, which was the raid of Bamban Tarlac, which was led by no less than Colonel Alejandro, that should have been sufficient for you to restrain yourself from pursuing the scheduled revamp even if it were true. Akala mo kasi mga bubo mga tao dito eh. Siguro mga bubo dyan kasama mga polis pero maraming matalino dyan. Dahil mas mababa lang rank ko sa'yo, hindi lang umibik. O kagaya kay Hansel Marantan, mas mababa ang rank ko niya sa'yo, hindi lang siya umibik sa gusto mo mangyari. Diba? Mr. General Karamat, isisiwalat ko ito. Kung ano ang koneksyon mo kay Hector Pantuliana, ha? Siya yung scammer na grabe bilyones, mahigit na 30 billion na na-scam niya sa mga Pilipino. Abangan mo yan. So ngayon, hindi dyan nagtapos. Dahil hindi ka naniwala, tinanong naman siya. Tinanong ni Romeo Acop, General Acop, si General Wilbert Cruz. Yosek Cruz, ano ang dahilan sa tingin mo kung bakit imbes na 1,500 ang nahuli ninyo, 300 na lang? Di, sagot ni Wilbert Cruz, definitely. Sigurado ako, may nag-leak, may nakatimbre. Oh, sino nagtimbre? Di, kung sino ba nakakaalam? Pwede bang sabihin natin yung tauhan ni Alejandro? Pwede mangyari. Pero gagawin ba nila yan? The fact na inutusan sila ni General Karamat, hindi nila gagawin yun. Kasi pag halata naman mga investigador kasi mga pulis niyan, pati si Karamat investigador. So kung kunting duda lang yan, tatanggalin ka. Kaya yung mga tao sa baba ng pulis, hindi yan mangungulimbat kung alam nila yung boss nila ay galit. Nangyari ngayon, nag-leak, nakatimbre, nawala yung 1,000 plus sa unang raid sa Bamban. Sino pa? Di yung pinakamataas na walang kinatatakutan kung siya magtitimbre. At tanong naman, bakit may nahuli kung nakatimbre? Siyempre, hindi naman, ang pinaka-importante doon, yung mga opisyal ng Pugo ay makasibat. At wala na silang pakialam kung mga Pilipino na trabahante ay mahuli. Ganun lang ho, kasimple yan. Kasi kung walang isang mahuli, halata na natimbrado. Pero dahil may nahuli, pwede sabihin, hindi kami nakatimbre. Kita mo, may nahuli nga. Di ba? Yung kasunod doon, hindi lang yung nag-iisang insidente. Noong June 4, 2024, ito, mahigit isang taon na, ang nag-raid naman na ginamit, taga-CIDG rin at pinangungunahan ni Colonel Buyakaw. Akalain mo, kung anong kapalaran ni Colonel Alejandro, ganun din ang naging kapalaran ni Colonel Buyakaw. Kinabukasan, tinanggal siya ni Karamat. Pero sabi ni Karamat sa hearing, wala po ako doon, nasa lib ako, nasa abroad. Huwag mo na kaming lokohin mga Pilipino. Kahit sa abroad ka, isang cellphone, isang messenger na tawag ka lang. Huwag mo sabihin na dahil nakalib ka, ay hindi ka na susundin ang utos mo. Inutos mo yun para tanggalin. Kasi ang nangyari dito, alam na rin ni General Wilbert Cruz na ikaw, sinususpetsan niya na ikaw nagtitimbre. Kaya, ginamit man niya si Buyakaw, siniguro naman ni General Wilbert Cruz na walang makakaalam. At dahil walang siniguro niya, walang makakaalam, ano nangyari? Di naka-raid sila na marami nahuli. At dahil dyan, sa abroad nga si Karamat, na
tanggal naman kinabukasan si si Colonel Buyakaw. Huwag mo sabihin na hindi mo alam kahit sa abroad ka. Ay, lako. Ang gusto mo nangyari, hindi ito kagaya ng panahon ni Marcos Sr. nung araw na walang cellphone. Sa ngayon, isang Viber lang tawag na yan. Isang WhatsApp lang, isang Telegram na tawag lang yan. Isang tawag lang yan sa Messenger. Ang ginagamit usually ng mga pulis tsaka military ay Viber o di kaya WhatsApp. Kasi yung pong dalawang yan, mas secure ka. At ang isa pa ngayon ginagamit nila, na ginagamit naman sa Ukraine, ay yung Telegram na app. Isang tawag lang yan. Ano, General Karamat? Naku naman. Kilala mo ba si Hansel Marantan? General Karamat? So ngayon, nung natapos na ang raid sa Pogo, sa Bamban, na nagresulta sa pagkadiscovery ng lahat ng mga papel na may kinalaman kay Alice Go, yun na ang simula ng pagkatumba ni Alice Go. Kaya nga lang, meron tayong mga anay. Walang iba pang anay, kundi ahas pa, nandyan mismo sa poder ng ating bayan. Grabe ka, dapat nag-retire ka na. Resign ka na, Mr. Karamat. At dapat kakasuhan ka na, kakalusin ka na. Antayin mo na lang ang warrant of arrest ng International Criminal Court, Karamat. Magsama kayo ni Digong doon sa The Netherlands. Doon kayo habang buhay hanggat mamatay kayo. Anyway, marami naman kayo. Pwede kayo maglaro ng ano doon, ng taguan. Kasi balawak yung mga bilangguan doon. Pwede kayo maglaro ng taguan. At saka naka-aircon pa ang kulungan doon. Kasama mo doon sa taguan ay si Albayalde. Classmate ni ba to? Si ex-Napolcom Commissioner, si Delberto Leonardo, na isiniwalat ko na ito na noong panahon ng war on drugs, ito po yung tagabigay ng 30,000 pesos sa lahat ng kadapatay na magagawa sa war on drugs. Si General Elisar Mata din, nasama rin. Marami pang isasama rito. Mind you, ladies and gentlemen. O, pangunahan ko na. Hindi pa na-announce, pero pangunahan ko ng announcement. Major Sabulaw, kasama ka rin. Tandaan niyo ba si Major Sabulaw? Ito yung na-assign siya na hepe ng Malati Police Station. Na kung saan natandaan ba niyo yun, na kunwari nakipag-draw siya sa riding in trio, 3 ang nakasakay sa motor, ang driver, at ang matandaan niyo sa gitna, yun na binaril niya, patay. At bakit hindi niya binaril? Sa likod at saka sa harap. Kunwari hinabol niya, pero hindi niya pinatamaan. Anong dahilan? Ang totoo, yung pinatay, ay drama lang yun. Yung pinatay ni Major Sabulaw ay PWD. Pinagitnaan ng dalawa niyang pulis. Pulis yung sa harap, pulis yung sa likod. So, pinalabas niya na kunwari nakipag-draw. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na nakuha ko, Major Sabulaw. Well, Major Sabulaw, all I know is, nabasa ko po ang communication, yan pong akusasyon laban sa iyo. Dami mo rin, kaibigan mo si Colonel Leonardo, Colonel nung araw yun. Binigyan ka pa ni Bato ng isang bagong baril dahil sa ginawa mo yun. Aba, kwento ka lang na kwento, kunwari, magaling ka sa kwan, ha? Kung totoo yan, dumating ang mobil ng pulis ng Malati, bakit ikaw lang isang lumapit? Kasi alam mo na, papatayin mo. So, bakit tinaon mo pa sa lugar na may CCTV? Para sumikat ka. So anyway, yan lang mo siguro ang haba natin. Oh. I-play na lang natin ngayon yung video na kung saan ay tinanong si Karamat ni General Romeo Acop at tinanong ni Romeo Acop si General Gilbert Cruz. Ito, pakinggan nyo. Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair.
I asked Undersecretary Cruz, when was the raid of Pamban conducted? At tinatanong dyan si General Cruz. Your Honor, it's Yan March siya. 13, 2024, Your Honor. March 13. Yes, sir. Would it be true that the information that you had a meeting for March 13 in a certain camp in Region 3? What particular meeting, Your Honor? Did you have a meeting at Camp General Servilio Aquino of the Northern Luzon Command before the raid? Before the raid, yes, sir. Sa NOLCOM po, sir, meron. Yeah, that's the question that I Yes, sir, I meron asked. po, sir. And in that meeting, informations were